Isinailalim sa blood test ang driver ng jeep na nakasalpukan ng isang tren sa Maynila kahapon para malaman kung nakainom siya ng maganapang aksidente. Ang makinista naman ng tren, sinuspindi habang gumugulong ang investigasyon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, naitabi na pero hindi pa rin tuluyang naiaalis itong tren nga na nakikita ninyo sa aking likuran. Yan po ang sinalpok at nakaladka ng tren kahapon sa bahaging ito ng G. Tuason dito sa Sampaloc, Maynila. Kahapon lang sinalpok ng tren ang nagmamadaling jeep dito sa G. Tuason, Sampaloc, Maynila, kung saan isa ang patay at 6 ang sugatan. Pero tila maraming hindi natututo at di alintana ang malakas na busina ng tren at alarma ng crossing keeper. At kahit na nakababa ng boom o harang, merong ilan na pilit lumulusot. Ang ilang tumatawid na namataan namin kanina, tila walang pakialam. Andito tayo ngayon sa loob ng barera o yung crossing outpost ng PNR. Katabi ko yung crossing keeper. Siya ang nag-aalarma kapag meron ng parating na tren. Tulad na lamang halimbawa kung natatanaw na niya ang tren 300 meters, mag-aalarm na siya. At kung papalapit na, nasa 150 meters, ibababa na niya ang boom o yung harang. So pag ganyan, boss, gano'n na kalayo ang tren? Nandiyan na po yung sa ano. Lagpas na po siya ng Pardo. Papasok mo na po. Ilang meters away dito? 150 meters na po siguro. Okay. Kaya binababa niyo na rin. Pag 150 meters, tutunog pa ulit? Tumutunog pa rin pa yung continuous po yun. Ang pasero ng jeep na biktima kahapon, hindi raw makakalimutan ang nangyari sa kanya. Makikita sa kalagayan ni Maricel Domingo ang sakit na kanyang iniinda. Ang kaliwang kamay lang ang tanging na igagalaw. Nakaplaster ang ulo at namamaga ang mukha. Lumuwas lang daw siya ng Manila para maghanap ng trabaho. Pero ipinahamak pa ng driver na pilit tumawid kahit tumutunog na ang alarm. Yung train po narinig po namin na papalapit po sa amin. And then huminto po kami. Yung pagkakala siguro po ng driver, matagal po siguro dumating, kaya inaandar niya po yung jeep. Tapos hindi niya alam na nandyan na pala yung train. Ito rin ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Manila Traffic Sector. Tumawid daw yung jeep. Tapos parating yung train. Siyempre, nakaladkad yung jeep. Yan ang sabi ng testigo rito. Okay. Ang driver ng jeep, tila wala pa sa sarili. So ano na lang po yung napansin, kuya? Nakatulog. Nakatulog kayo. Hindi siya makausap ng maayos na mga doktor, kaya dadalhin sa neuropsychiatric section ng ospital ng Maynila. Isa rin sa eksaminasyon na ginawa at inaantay ang resulta ay ang blood test para malaman kung totoo ang sabi ng mga rumisponde na amoy alak ang driver. Hindi siya oriented to time, to place, and everything. So, minabuti namin since may special tipo doon sa ospital ng Maynila, nirefer na po namin siya sa tertiary hospital. Nasa Santa Ana Hospital ang iba pang sakay ng jeep kahapon dahil sa fracture. Sinuspindi naman muna ng Philippine National Railways o PNR ang makinista ng tren na sangkot sa aksidente habang nagsasagawa ng investigasyon. Pero giit nila, sapat ang kanilang signages at mga paalala sa publiko para makaiwas sa aksidente. Masyado nang nadidisrespect yung yung ganong situation na kami may right of way dun sa tracks na yon. Talagang dapat sumunod lang talaga lahat ng motorista, lahat ng pedestrians, pagtatawid sila. Mel, ang sabi pa ng PNR, mahigpit naman daw nilang ipinapatupad ang kanilang speed limit. Yan ay 10 to 20 kilometers per hour lamang kapag nasa mga matataong lugar, tulad na lamang dito sa ating kinaroroonan sa Sampaloc, Maynila, at 40 kilometers per hour naman sa mga hindi mataong lugar. Muli, Mel, ang paalala po ng PNR, stop, look, and listen para makaiwas sa aksidente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.